sila na may mali silang ginawa. Pinatawad sila. Pinatawad sila. Ang alam ko, pinatawad sila doon sa kanilang pinagsasabi. Sana naman ang kanilang paghingi ng tawad ay may katotohanan. Pero ako ang naniniwala ako na may seryoso sila sa kanilang paghingi ng tawad. Kaya nung Isa din si Idol Ramon Montulfo na batikang komentarista ang nagsalita ng mga maahanghang na pananalita sa mga liderato ng Iglesia ni Cristo, na trending sa social media ang mga di magandang pananalita ni Idol Montulfo, at dahil dito siya ay sinampahan ng mga kapatid na kasong libel, at sa bandang huli ay buong kapakumbaba ay tinanggap ang lahat, hanggang siya at ang kanyang kapatid ay pumunta sa tanggapan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia. Panoorin po muna natin ang kanyang ginawa sa liderato ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin. Huwag ka sa... Dadala ka nun. Tsaka nga pala ha, sandali, merong may ibang nga tayo sandali. Sige. Yung Iglesia ni Cristo, nag-file ng libel cases sa akin. Bakit? Anyari? Kasi yung bang sinulat ko sa Inquirer, yung raid doon sa compound ng Iglesia ni Cristo, Ay. file kayo ng file. Sige, file kayo lahat, buong bunsa. Sabihin nyo, Maria Josep, wala na nga kayong power. Nung araw, siguro, takot na takot yung administrasyon nung araw sa inyo. Panahon ni Digong, hindi, wala sila. Wala nga kayong masyadong sensitive. At saka, wag ninyo, pinararating sa akin na sasampahan daw ko ng file ng ng libel cases throughout the country. Hindot kayo. Sige, file ninyo lahat. Nagbabasa sila ng column mo, no? Ay, nako, siyempre. Sige. Ay, nako kayong mga... Yan, sinasabi ko lang ha. At saka wag din niyo akong takot-takutin na magpa-file kayo ng kaso. Mario Josep. At saka wag din niyo akong takutin na meron kayong yung death squad. Sus, Mario Josep naman. Wala naman tayo. At saka wala tayong... Sus, Maria. Pag panahon mo na. Ay, Tulfo. Si Ben Tulfo at saka si Mon Tulfo. Yung magkapatid na Tulfo. Nasa lubong ko po sila. Di nagbatian pa kami. Binati ko po. Kuya, sabi ko kay Mon Tulfo, may sadya sila kay Kaedwa. Pagkatapos po nun, mga kababayan, mga kalahating oras o mahalos ang oras, may miss call ako natanggap kay Ben Tulfo. Si Ben Tulfo, pwede niya itong patunayan sa inyo. Alam niyo po sabi ni Ben Tulfo nung nag-return call ako sa kanya. Sabi ni Ben Tulfo, napakabait pala ni Ka Eduardo. Sabi niya, yung daw pagsasalita ni Ka Eduardo talagang basta in other words, he admires how Ka Eduardo speaks in front of him at kung paano sila inistima sa Central. At meron pa nga siya sinabi, ang gwapo pala ni Ka Eduardo. Sabi ni Ben Tulfo, si Ben Tulfo, tanungin nyo kay Ben Tulfo, maliban na lang kung magsisinungaling siya, pero yun po yung sinabi niya, ang gwapo pala ni Ka Eduardo. Sabi niya ganun. Tapos, kung nga daw namangha siya, parang ganun yung pagkakasabi niya sa first time na pakikipagkausap niya kay Ka Eduardo. Ano po, mga kababayan? Yun po ang kaya nung sinabi sa akin ni Ben Tulfo yun, sasabihin ko na sa inyo, ang nagpunta sila doon para humingi ng tawad si Mon Tulfo.
Kasi kung ano-ano pinagsasabi nila kay Ka Eduardo, tungkol kay Ka Eduardo, nung na-realize nila na may mali silang ginawa, pinatawad sila. Pinatawad sila. Ang alam ko, pinatawad sila doon sa kanilang pinagsasabi. Sana naman, ang kanilang paghingi ng